Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, November 13, 2025. Ayan. So, medyo gumaganda na yung vibes natin dito sa market. Meron pa rin tayong malakas na net foreign sale sa PSE po natin. So, 418.04 million net foreign sale. So, lumabas ulit yung pumasok na na around 700 million nung nakaraan, di ba? So, anyway, pero yung price action ng index natin medyo maganda siya. Ayan, no? So medyo marami sa mga big caps. Video medyo bumagsak pa rin, no? So pero sina ICT, Ali, yan, bounce na si Ali. Kaya nasama sa trending stock si Ali. Hopefully, yun yung bounce niya. Bukas siguro natin yung pag-usapan o may follow-up. PLDT, so kapag pinag-usapan natin, and then nag-spike ulit, 4%. May nilad, bumawi na rin yung IPO stocks natin. So anyway, umakyat tayo ng 12 points, 5,726.99 and 0.23%. So nauntog ulit tayo dito sa MA9 ng index natin. Pero nakasurvive na ulit sa oversold condition yung index natin. Ayan. So hopefully, tapos yung makakasuhan na sa mga flood control projects natin, makasuhan na para medyo bumalik yung sentiment, good sentiment ng investors sa Philippine markets po natin. Okay? So sa global market, sideways no? O maganda. Maganda yata yung galawan ni US market kagabi pero ngayon parang pa-drop yung galawan. So tapos yung ibang indices sa Europe mix siya at saka sa Asian markets mix din yung galawan. So sa crypto laglagan na naman. Ha? So nakita ko kanina nasa 102K na naman si Bitcoin natin. Okay? Pero dito sa Philippine stocks, mas marami yung good vibes sa atin. Ayan. So finally, nakita natin yung mga big caps gumagalaw. Telco players yata yung gumalaw, no? Si Globe umakyat, si Tel umakyat, tapos si Dito second day na nagbabounce na rin yung kanyang price action. Pero nilagay ko lang sa listahan natin si Globe para makita natin. So nag-spike siya ng 9.29%. Ano kaya yung catalyst nito? O bounce lang. Technical bounce lang siya talaga. So meron siyang 39.41 million na net foreign buy. Tapos si Pure Gold nag-bounce na rin. 8, lalaki no? 8.18%. So meron siyang pero net foreign sale 63.58 million net foreign sale si Pure Gold. Si TAP pangatlong araw na maganda yung galaw. So another laki 6.71%. Panalo pala yung breakout ni TAP. So meron siyang 102K net foreign buy. Robinson, so first time ko nakita na nag-breakout sa console niya. So good. 5.12%. Alam ko maganda yung earnings ni Robinson. So by the way, naglalabasan na po yung earnings ulit ng companies. So marami naman okay. So talaga lang yung sentiment dito sa market natin. And may bad news pala tayo, no? Si Juan Ponce Enrile. Ayan, so na-deads na si Kabayan. 101 years old daw siya. Ayan. So pneumonia yata yung dumali sa kanya. Ayan. So nakikiramay tayo sa kanila. Tapos next natin si Apex, representative na mining. Gumalaw din ng konti mining natin eh. So 2.72%, pero net foreign sale siya 6.93 million. And then si Plus nag-up ngayon ng 1, tama ba to? Wala dito si Plus, no? Nag-up siya ng 1.72%, pero net foreign sale ng 1.87 million. Okay? So, medyo good vibes yung market na rin. Ayan. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto nyo bilhin. And then follow mo lang po ako ulit as usual din dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo ng guide, join ka na lang po dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa daily views na medyo mahina pero okay lang yan. Mahina din kasi yung si PSE market natin pero pag umarangkada, okay na rin. So company reviews, may nilad. So nag-up siya, no? Yung pinakabago nating IPO. Profit or loss, mga sample trades sa market, mga basic indicators. So check mo na lang yung mga vlogs. Fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings po sa market natin. So double check mo na lang. Tapos sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Fluffy Trader. Crypto to na YouTube channel para sa mga cryptos natin. Wala pa tayong bago dyan. At
Tapos sa social media, follow mo lang po ako sa Facebook account or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Bodega Pick yung mga articles natin sa local market and wala pa rin summary si ano Philippine Stock Exchange. So gusto ko sana makita yung pinaka-summary ng market. Pero anyway, dito na tayo muna sa summary niya. Ayan. So ito na lang muna yung pinaka-summary ng index. So nag-close tayo plus 0.23%. So may mga losers pa rin. Pero okay na itong earnings niya. Nakita ko nung huli. Aboitiz Equity Ventures, so minus 6.2%. Monde, minus 3.7%. Dahil pa rin. Metrobank, minus 2.91%. Si SEC, ito, medyo tinatamaan si SEC, oversold na. Minus 2.42%. Jollibee, minus 2.11%. So sa winners, Globe, 9% nga. Si Pure Gold, 8%. Meralco, 5%. PLDT, 4.75%. LTG, bumabalik 3.75%, Converge 1.92%, and then Plus 1.72%. Okay? So ito yung mga galawan sa market, yung mga balita natin. Uh, Abacor, ayan, naglalabas na yung mga earnings ha. Capital profit up 106%. Ayan. So kumita siya. Although maliit lang siya, 82 million. Pero kumita siya as compared last third quarter. Tapos si LPG, ito yung catalyst natin. Nag-up siya na 14% sa earnings. Financial stocks were the main driver of the Dow rally with shares in Goldman, JP Morgan, and American Express all hitting new record highs throughout the day. Okay. GG Summit Logs, ayan, so hopefully makarecover. 19.3 billion in 9-month core profit. Alter, up daw siya na 26%. Lalim na rin ni Alter. Tapos, okay, ito closing pala natin. Macro Asia, consolidated net income of 1.6 billion, 1.16 billion. A-REITs, so up siya ng 39%. So maganda talaga yung funda ni A-REITs, LTG, okay yung mga underlings niya. Ayan. So tapos, foreign fund sold. BDO, East West, Metrobank, Manila Water, ito yung sold, no? MWC, Manila Picor, CNPF, DNL, FB, IMI, ABA, AC, AGI, DMC. Profit taking na ba si IMI? Ali, Felritz, MEG, MREIT, Converge, Bloom Plus, Home, Pure Gold, Robisos, Retail, APX, Nickel, OGPPX. So, binibenta yung mining stocks natin. Tapos CX. Foreign funds bought, BPI, China Bank, MFC, ACN, AP, GSMI, Monde, Awaites, Costco, MRC, RCR, Globetel, B2, ICT, Mac, Web, nagbaon si Mac, 7-Eleven at saka si SSI. Okay, so ito yung pre-close na market natin. Okay na rin siya. Malakas pa rin siya. Tapos, Aboitiz talaga yung tinamaan. So, hindi lang isang bagsakan yung mga laglagan ni Aboitiz Equity Ventures. Okay, first to face accountability in flood scandal, sabi ni Dison, Saldico, at saka yung Viscayas. Ayan, dapat ma-serve na para bumalik na yung market natin. AGI posted a 24% year-on-year increase in net income. Ayan, okay pala siya. Tapos si DMC, proposing a 3 billion expansion of its coal biomass power plant in Palawan. Ito yung galawan ng Asia markets. Alam ko yung closing nila ngayon, mix. So, Bloomberry Resort drew 95% drop. Ayan. Pangit ng earnings in Bloom. In 3-quarter bottom line. Okay? So, nalugi. So, top gainers, ito din kanina, tsaka decliners, XG. So, minus 61% sa third quarter earnings. Mahina. So, ito yung first half. So, Globe talaga, Pure Gold pa rin yung nanguna. At saka andyan si Iritz, 4.19%. Aboitiz pa rin at saka Monde, yung laglag naman kanina. Okay, Maynilad, minus 5%. Sucks daw. Sabi ni Mercado Barkada natin. Okay. SMPH, ano ba earnings na ito? 9-month net income up siya ng 9.7%. Okay? So hopefully magbalikan na yung mga alaga natin kasi okay naman yung punda ng majority sa kanila. So nung alas 10, mas marami red pala nung alas 10 ng umaga. Okay, buti na bounce tayo ng konti. Share buyback, MEG, OPM, SMPH.
Ito yung corporate highlights. Alam ko si Nickel nga, maganda yung earnings. 35% tsaka si ICT. Up siya ng 28%. Maynilad, okay na yan. Nakabawi na kasi November 13 na. Blueberry, drop yung earnings. Sino pa? MRC, kumita naman. Kailan? 5.2 million lang siya. Plus, ayan na yung nakaraan. Ano to? Have online brokers been a game changer? Okay. Mga articles about stocks investment. Si ano. Merkado Barkada 11, pantay na tayo dito. So ano, umabot pa pala tayo ng ano 0.63%. Sino nangunguna kanina? Sila pa rin, no? Globe, Pure Gold, A-REITs, ICT, Tel. So sila pa rin. Bumawi siya dito. Aboites. Pero nung closing ba, malakas yung drop. Costco, nets 10 billion up 6.6%. Okay, ito yung follow-up siguro kay Villar. Hindi ko nakita yung yung price action ni Villar. So, LAN erased 1.3 trillion in assets from 2024 books. Audited filings show. Revealed a 90%, 97% asset whiteout. After the Tycoon, LAN revaluation on move was struck down. Okay, laki ng binagsak ko. Okay, ingat muna yata tayo sa mga Villar stocks natin. Metal prices boost Nickel Asia by 104%. Kahapon na itong mga to na post natin. Okay, so yun po yung mga nakita natin na balita dito sa market. Wala pa rin yung summary ni Silipin natin ako dito na yung summary ni Philippine Stock Exchange. Late ko na nakikita yung niya eh. Meron siya kahapon eh. Late ko na nakita. Wala yan. Wala pa rin. Okay. So, hindi siya nag-update. Late siya. Okay. And then, patalas ulit. Yung Patreon channel po natin ay mga gusto ng guide sa trade sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? Okay. So, punta tayo dito sa stocks. Okay. Doji pa rin, no? Doji pa rin. Pero, inverted doji siya. Pero, pangalawang araw na berde na yung index natin. So, good sign. So, ang pinaka-catalyst siguro natin kung mag-start na siyang mag-reverse kahit pa paano is kung makalampas tayo bukas dito sa MA9. Ayan. Downtrend pa rin syempre yung overall picture. Pero good sign kasi bumalik na yung index natin slightly above ng 30%. So, and kung matuloy, may sign ng konti na recovery yung MACD formation natin. So, hindi ko pa lalagyan ng resistance kasi naghanap pa tayo ng support. Hopefully, maganda naman yung closing ng Friday natin. So, close tayo 5,726.99, up tayo ng 0.23, minus 418 million. Ba't pa lumabas, no? Net foreign sale pa rin. Okay po. So, sa mga winners, tingnan natin dito si Globe nga. Ayan, laki ng kandila. Oh. Mataas yata dividends. Kaya umakyat. Hindi, 1% lang. Okay. So, breakout. 9.79%. Good sign. Hindi kaya profit taking yan bukas. Si Pure Gold, 8% din. Ayan. Puro magbe-breakout sa MA100. Now, ayan, nag-bounce now. 5.8%. Lumalaban na siya. Susundo na siya dito. Tapos si ABA, maganda yung earnings niya, di ba? Ayan, 106%. So, nag-break. Okay. Breakout ng konti. Web, 5%. Ayun, MA100 din siya. Si Robinson, the first time ko nakita na lumaban ulit sa MA100. Tapos si PLDT, ito yun, ayan, 3 days. So, 4.75%. Laki na rin to, no? Subukan lang nating sukatin. Ayan, 12%. Panalo. Macro Asia. Ewan ko to, hindi ko makita. Umakyat yung trend niya pero bumabagsak din pag next day. FNI, ayan, nakabawi na ulit. So, non-shake out lang siya dito sa 1.12. So, 3.97%. LTG, ayun, nakabalik na. Sakto pala to. Lakas ng trend ni LTG natin. So, and then lastly, si A-REITs. Yan. Okay, bumabalik si A-REITs. May upcoming dividends na naman. 1.5%. Okay po. So, marami yung berde ngayon. Sa losers naman si Haven. Ayan. Ingat na lang po kasi mga assets ng Villar stocks yung Ayun. So, ngayon lang siya naglabas ng earnings. Okay. Okay naman yung earnings niya pero
may valuation problem si ano eh. Siyempre, nauna yung ano, di ba? Property assets niya, din yun, di ba? Ito, property din kasi ito eh. So, ingat na lang sa mga bilyar stocks and then ayan, si Birit. Ayan. So, mga bilyar yung ano, bumagsak na yung 6.82%. Tapos may volume, Monde. Naku, hindi pa tapos si Monde. Minus 3%. And BLL din. So pinagtutulungan si ano, Villar Stocks minus 3.2 dahil lang dun sa ano. Sabagay kasi 97% pa naman yung binagsak na ano appraisal niya. SEC lalim na. So 16. Okay. Lalim na no. SEC. Tapos DNL bumabagsak pa rin no. May volume ba? Minus 2%. STI minus 2%. Okay? Tapos yung mga banks nalaglag. Yun po yung mga major na galawan dito sa markets natin. Silip lang tayo dito sa global. Ayan. So, medyo mix. Pero parang mahina, no? Yung US market, ayan, medyo mix sila. Tapos, Asia, Europe. So, mix din. May green, may red, and then Asian stocks. Ayan. Mahina, no? So, mas marami yung drop ngayon. Tapos, dito sa crypto, 103K si Bitcoin. Ayan, for drop red yun nakita natin. Ethereum, 3.5K. XRP, 2.5. Ito lang umakyat. Tapos si Sol, 155 ulit. At saka si Dodge, 0.17 pa rin. Okay, so may na pa rin yung cryptos. Walang catalyst masyado yung mga crypto natin. No? Okay, so pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Globe. First time ulit na mapunta sa top notcher natin kasi medyo nagulat tayo doon sa ano, galaw na ang pinaka-price action niya. Ayan, so laki na kandila. Silipin natin sa 5-minute chart. So breakout po yan ha. So medyo maganda. May volume din naman siya. So meron siyang upcoming dividends pala. By ang ex-date niya, November 19. Catalyst, mababa yung earnings niya pero 5 billion pa rin naman yung kinita ni Globe natin. Okay, so good sign para sa kanya. Alam bukas baka profit taking to kasi medyo malakas yung malakas yung sipa niya. So tanggalin ko na to. Kita natin ang obvious. Ayan, overbought ka agad pala yung pinaka price action natin. Ayan. So RSI natin. So, hindi kaya profit taking to bukas. Ayan, maganda kung meron pang isa bagong profit taking. Ayan, dire-diretso naman yung yung price action natin sa kanya. Okay? So, congrats dun sa mga bottom pick yan, no? Ayan, no? May Doji, tapos hindi obvious kahapon, no? Hindi siya obvious na mag-breakout. Okay. So, may nagtulak na 39.41 million net foreign buy. Mukhang time to buy na yata sa mga blue chips natin. Okay, mga indicators. Up siya 9.79% and 1,648 yung pinaka-closing price. Okay, so good sign. Next one, si Pure Gold. So, nag-bounce na rin siya. And nag-breakout din siya sa MA100. Ayan. Sawa na yata sa kabibenta yung mga traders natin. So may target tayo dito sa kanya. Si Globe pala. Ano ba target natin dito? Balikan lang natin. Support lang eh. So support is 15290. Pwede nating targetin dito temporarily sa 1,748. Ayan. May trading channel kasi dito last time. Ayan. Medyo malapit na rin siguro to na bago maghanap ng support ulit siya. Globe. Okay, next, Pure Gold. So maganda nga po yung galaw niya. So nag-up din siya, nag-breakout dito sa MA100 and prediction natin. Hopefully mabot siya dito sa 45.94. So biglang spike yung RSI natin mula sa medyo depressed. Okay, so nag-breakout siya dati pero hindi siya umarangkada ngayon lang. Nagkaroon ng magandang price action. So overall picture ni Pure Gold, alam ko maganda yung earnings na ito di ba? So bumabagsak siya pero nagba-bounce. So for the long term na uptrend yung galaw ni Pure Gold natin. Okay? So nag-close 41 pesos, 8.18%. Time na yata para mag-ayos ng portfolio. Minus 63.58 million net foreign sila. Kasi medyo marami na yung pumipitik-pitik na stocks. Next, si TAP. Ito yung winner sa comeback na market. Okay, 2 candles na malakas o kung sa mo yung breakout, 3 candles.
So 14% up na siya. Ba? Dumidiretso ulit si top ha. Okay, meron siya resistance. Okay. Hopefully maka-survive siya diyan kung kasi nandiyan naman na. So siguro mga 1.8 pa. Ayan. Maganda yung ano eh. Maganda yung momentum ni ano naka-pick up ng momentum si top natin. Tapos ang support natin is dito sa 1.4. So breakout kapon and then another good candle. So yung earnings niya is maganda, no? 11% si top natin. Sa Cebu to, di ba? Hopefully hindi affected yung business niya doon ha. So, pero okay naman yung ano niya, third quarter filing niya sa option ng 11%. Okay? So, nag-close siya 1.59, 6.71% and meron siyang 102K net foreign buy. So, maganda rin yung overbought na ng konti pero maganda yung itsura ng MACD formation. Okay? Next, Robinson Land Corporation. So, pumitik din. Tingnan na natin. Ito kayo sa last minute lang. Hindi. So, dumiretso din si Robinson Land. Alam ko maganda yung earnings na ito. Ayan, 15% yung earnings niya. Okay, hopefully matuloy yung uptrend niya. No? Kasi tagal na rin namang downtrend si Robinson Land Corporation natin. So, since halos mag-breakout na siya, so pwede niyang targetin ulit dito sa 16.56. Alam ko 16 yung pinaka-fair value review dito kay Robinson Land Corporation natin. Okay? So, support level is pwede doon sa MA100 para meron tayo binabantayan na trading channel dito. 16.5. Okay? So, biglang parang tore yung niya, RSI and okay din yung MACD formation natin. So close siya 15.65% up and meron siyang 19.87 million net foreign buy. Okay, next yung representative natin sa mining APX saglit. Ano ba nangyari sa gold? Silipin natin kung ano nangyari sa gold price. Yun, lumalaban talaga. Ayan. So pero bakit yung iba? Saglit. LC, hindi gumalaw yung iba, no? TX. Halos hindi gumalaw yung iba. Okay, so anyway, up naman si APX. So nag-up siya ng 2.7. So since maganda yung galaw ng natin, global market price sa gold. So tataas ko siya ulit ha. Baka mag-retest ulit sa 11.67. So overall naman yung galaw niya is uptrend din si APX natin kasi maganda lagi yung earnings niya. So nag-close siya 10.26 nga and up ng 2.7%. And then lastly, okay, RSI pala, okay naman and so medyo may signal din yung MACD formation. Okay, next. Plus laglag ngayon. Hindi, up pala siya. Kapon pala yung laglag siya. Nahirapan siya sa MA100. So, dikit-dikit siya sa MA100. Anyway, dyan na lang muna yung pinaka-resistance natin and trading range, no? Okay? So, drop yung earnings. So, okay naman yung RSI niya, nasa bull side and uptrend din yung direction po ng MACD formation. Okay? Pero parang sideways yung take ko sa kanya. So, nag-close siya ng 26.55, up siya ng 1.72% and 1.87 million net foreign sell. Okay? So, medyo good vibes ng konti. Makasilip na ang support mamaya. Good vibes yung mga alaga natin. Marami yung mga blue chips na nag-bounce. Hopefully, tuloy-tuloy na. At hindi ulit tayo makakita ng 400 million na net foreign sell. Friday kasi bukas eh. Okay po. So, yun lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.